hapon po sa inyong lahat. Welcome sa ating pong Sweet Hour of Prayer. So tayong pong lahat ay nananampalataya sa ating Panginoon na sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, tayo po'y kanyang iniligtas at tayo binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay tapat, Diyos na makapangyarihan at sa kanyang pangalan ay walang imposible. Mga kapatid, ito po ang Diyos na ating sinasamba. Kaya ngayong hapon, simulan po natin sa isang awit, I know whom I have believed. Mapagpalang hapon pong muli sa bawat isa po sa atin at purihin po ang Diyos sa hapon po na ito at sa kabilang nga po ng ating samot-saring nararanasan ay may pagkakataon po tayo upang patuloy ay mag-aral po ng kanyang salita. Kaya sa hapon po na ito muli samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng kanyang salita na makikita po natin sa aklat ng Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 15. So ito po yung ating pag-aaralan ngayong hapon.
At sa inyo yung pong mga tahanan, samahan niyo po ako sa pagbasa po ng kanyang salita. So babasahin ko po dito sa Tagalog. Sabi po dito, 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyo ang ayaw magtrabaho at walang inaatupag, kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming iniuutos sa inyo sa mga taong ito na sila ay maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Verse 13, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring mayroon sa inyo dyan na hindi susunod sa amin sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. And in verse 15, ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, amang makapangyarihan sa lahat. Ang aming hiling ay gabayan kami, tulungan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na maunawaan ang nais mong iparating sa amin sa hapon po na ito sa pamamagitan po ng mga versikulo na ito na amin pong binasa. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang makikita natin muli sa ating binasang mga bersikulo? So itong chapter 3 po ay sinulat ni Apostle Paul para i-deal yung mga problema ng iglesia sa panahon nila. Sabihin natin yung first century church, yung unang mga itay na yung church. Ano po ang mga naging problema dito? So sa napag-aralan po natin, chapter 1, ano po ang sabi dito? Ito'y yung unang mga mananampalataya po ay dumanas ng mga persecution outside. Yan po yung ating napag-aralan. And in chapter 2, ano po ang sabi dito? Yung church na ito ay napasok ng mangangaral at nagtuturo ng maling turo, yung false teaching patungkol din po sa pagbabalik ng ating Panginoon. And in chapter 3 ay ating pong pag-aaral ngayon at ang naging problema naman po ni Apostle Paul dito ay yung tinatawag nating misapplying yung doctrine ng pagbabalik ng ating Panginoon. Nagkaroon ng misapplying. Bakit? Ano po ang naging sitwasyon ng iglesia po na ito ng panahon po nila? At ito po ay naging sabihin natin naging sakit ng ulo ng mga leaders po noon ng iglesia o maaaring ng pastor na nag-handle po noon. Ano po ang naging sitwasyon ng church po na ito? Nung sinabi ni Apostol Pablo na magbabalik ang ating Panginoon, ano po ang naging response ng mga mananampalataya sa Thessalonica? Sila po ay hindi na mga nagsipagtrabaho. Hindi na sila nagtanim, yung may mga tanim, hindi na nag-ani. Yung ibang may mga negosyo ay tinigil na nila. At ang ginawa nila ay hindi naman po lahat, yung ibang mga mananampalataya ay umupo, tumingin sa langit at naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon. At nang hindi pa bumalik ang ating Panginoon,
ay sila ay hindi na na-bother na magbalik pa sa kanilang mga trabaho. Ganyan po yung naging problema. At ano po ang naging buhay nitong mga mananampalataya po na ito na hindi na bumalik sa kanilang mga trabaho? Sa atin pong napag-aralan, nabasa, ay sila ay pumupunta sa bahay ng mga kapatid sa Panginoon at sila ay nanghihingi ng pagkain. So, yung ibang mga mananampalataya na hindi na nagpatuloy sa kanilang mga trabaho, sa kanilang negosyo, ay itong mga mananampalataya po na ito na nagsitigil sa kanilang mga trabaho ay pupuntahan yung mga mananampalataya na may mga ginagawa at doon ay nanghihingi sila para sa kanilang pagkain. At tinawag po sila sa English, binasa ko po, ang sabi po ay they became busybodies. Busybodies, busy na hindi naman sila busy. So ano pong ibig sabihin ng busybodies? Ano po ang meaning ng busybodies? So ito po yung mga tao nga po na inuubos na lamang yung kanilang oras, yung kanilang kakayanan, yung kanilang lakas. Na lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon. Nag-iintay na lamang sila sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi na nagtrabaho at nanghingi na lamang ng pagkain sa kapwa mananampalataya. So ito po yung isang naging problema. At ito pong chapter 3 verses 6 to 15 ay naging warning at paalala ni Apostle Paul po sa mga mananampalataya. Tumigil yung mga mananampalataya at inabala yung ibang mga mananampalataya sa kanilang mga ginagawa. So ito po yung naging problema. Pero ano po kung sinabi ni Apostle Paul doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 to 12, yung ating pong napag-aralan, kung babalikan po natin. So babasahin ko po. Ang sabi dito ay verse 11, So sabi po dito, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Pag-ukulan ninyo ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. In verse 12, dahil dito, igagalang kayo ng hindi mananampalataya at hindi ninyo kailangang umasa sa iba. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Ano po ang sabi dito? Mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyo, pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. So ito po yung ipinaalala din sa atin na kailangan pa rin talaga tayong magtrabaho. So yan po yung naging problema. Ano po yung makikita natin at makikita nating lesson po sa pag-aaral po natin ngayong hapon. So kung titingnan naman natin ay hindi naman tayo mga tamad sa panahon natin ngayon, At nakikita ko nga po na ang bawat mananampalataya ngayon talagang very busy, may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang negosyo, at wala po akong nakikitang yung tinawag po dito na busybodies. So kung meron man ay ito pong pag-aaral po natin ay magsilbing paalala na rin, para po sa kanila na hindi po tama yung ganito, yung ang oras mo ay nasasayang, lumilipas, wala kang ginagawa, lalo't higit ay wala kang ginagawa para po sa Panginoon. So anong mga bagay po ang makikita natin? So 3 bagay lamang po yung aking na-prepare po dito sa pag-aaral po nito na nakita ko. Yung una po ay akin pong binigyan ng pangalan na don't be lazy. Yan po yung unang aral na matatagpuan po natin dito sa ating pag-aaral. Don't be lazy. Saan tayo hindi magiging tamad? Kung tayo po ay estudyante, sabi ko nga po ay ikaw ay pag-ukulan mo ng oras, panahon ang iyong pag-aaral, upang ikaw ay makatapos. Dahil yan yung calling sa iyo sa panahon na ito. At syempre,
Huwag mo rin kalilimutan yung kung ikaw ay may ministry na inahawakan, so patuloy lang po. Kung ikaw naman rin nasa tahanan, ikaw ay plain housewife, so yun ang iyong calling sa iyo ng Panginoon sa panahon na ito. So pagsikapan mo yon na huwag kang maging tamad rin po doon at maging maayos ang iyong tahanan. Sa iyong trabaho, kung ikaw ay nagtatrabaho, so don't be lazy, no? Pumasok ka ng tama sa oras, gawin ang iyong trabaho ng maayos, ano, sa tulong at gabay siyempre ng ating Panginoon. At higit sa lahat ay don't be lazy sa kani-kaniyang respective ministries na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon, no? So yan po siguro yung po pwedeng though itong mensahe po na ito ay talagang sa pagtatrabaho, ano, wag kang maging tamad sa pagtatrabaho, yung ipinaalala po sa atin ni Apostle Paul, dahil may mga ilan nga po na hindi na nagtrabaho at naubos na yung kanilang oras, ano, inubos na sa pagtingala sa langit. Do tama naman, at ang Panginoon naman ay magbabalik sa alapaap, kaya lagi silang mga nakatingin sa alapaap. Pero hindi po ito yung konteksto nitong verse po na ating pinag-aaralan. Ano, so maging masipag lalo't higit po sa bawat ministry na pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. So don't be lazy, no? Pangalawa, ang sabi po dun sa verse 13, ano po yung makikita natin dito? Don't be weary, or don't grow weary. Huwag tayong mapapagod. Saan tayo hindi mapapagod? Ano po? Ang sabi po dito ay huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. No, yung binanggit po dito na ang sabi ay kung ayaw magtrabaho ay huwag mong bigyan. Ito po ay yung mga tao na may kakayanan, no, na magtrabaho, na hindi naman mga nagsisipagtrabaho. So kung ang isang tao ay wala nang kakayanang magtrabaho, ay sinasabi po dito na don't grow weary, huwag kang mapagod na siya ay tulungan. Unang-una dahil wala na po siyang kakayanang magtrabaho. So kailangan po natin siyang tulungan. No? So yun po yung sinasabi dito. At Galatians 6:9, ano po ang sabi dito? 6:9 and 10. Ano ang sabi po ay, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So kung gusto po nating mag-ani pagdating ng panahon, ay huwag po tayong susuko. Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. And in verse 10, sabi po dito, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So napakaganda po nitong ating mga verse na binasa. Don't grow weary, or don't get weary. No? Huwag tayong mapagod. No? Lalo't higit, sabi ko nga po, sa pagtupad po natin sa ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon, no? Yung trabaho na iniwan sa atin ng Panginoon. So huwag tayong mapagod. So don't be lazy, no? Don't grow weary. And number 3, yung sinabi po doon sa verse 7, ano? Be an example. No? Saan po tayo magiging example? No? Sa pagiging masipag. No? Sa trabaho, sa pagwi-witness, ano? Sa verse 9, binanggit po diyan. Yung ating patotoo, no? Sa pagwi-witness po natin. Isama na po natin diyan sa pagwi-witness. At iwasan natin na tayo ay makitungo doon sa mga mananampalataya na walang ginagawa, no? O maaaring naligaw na sila ng kanilang paniniwala. Ano po ang kailangan natin gawin dito sa mga mananampalataya po na ito? No, ang sabi po ay wag natin silang ituring na kaaway, kundi sila ay ating paalalahanan, ano? Palakasin ang kanilang loob at ma-restore
natin sila. So, i-embrace pa rin natin sila, at pagsabihan sila at nang sila ay magkaroon ng discipline, at bumalik sila sa Panginoon. Ang sabi ay, wag naman natin silang ituring na kaaway, kundi akayin natin sila pabalik sa Panginoon. At ito po ay muli ay magre-rebuild sa kanila, at tayo bilang as church ay ma-rebuild po muli, bilang isang iglesia, So encourage them, restore them, revive them, ibalik po natin sila sa Panginoon. So wag tayong maging tamad, avoid being busybodies, and don't grow weary in well-doing, for in due season we will reap if we faint not, and be an example, as a believer. Maging masipag tayo, maging example tayo, lalo higit nga po, sabi ko nga po, pagdating po sa bawat ministry na patuloy na ipinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. So magandang hapon po, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakila, salamat po sa paalala mo sa amin sa hapon po na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at patuloy na itinataas po sa aming buhay. Tulungan kami, O Diyos, na magampanan ang mga paalala po na ito. Ito po ay sama-sama naming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat, Pastor Rolly, sa mensahe mula sa salita ng ating Panginoon. So ngayon po, mga kapatid, tayo po'y dadako na sa ating pong pananalangin. Makikita po sa ating screen ang ating pong prayer list. At ganoon din, ito po ay ating isinend sa ating pong CBF PrayerNet at CBF Bulletin. So kung meron po kayong mga kasama, pwede na po kayong mag-gather. Magbigay tayo ng panahon sa sharing time. At pagkatapos po nito ay ating pong mga pananalangin. So mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa gawain ng panalangin. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. For our Community of Biblical Faith announcement, all our brothers and sisters in CBF are encouraged to attend the live streaming of our prayer meeting every Wednesday at 5 p.m. on our Facebook page, CBF Livestream. Let's continue to focus on Jesus and be strong in faith. Trust in God always. See you all on our prayer meetings. Keep safe and God bless.